Magandang araw Pilipinas! Welcome sa inyo mga giliw naming tagapagtangkilik dito sa The Working President. Para sa simula ng ating programa ngayon, ating balikan ang ilang kaganapan sa ating bansa nitong nakaraang linggo. Partikular, ang mga naging pagkilos at direktiba ni Pangulong Arroyo. Unang-una, ikinatutuwa po natin ang paglaya ni Eugenio Vani matapos ang 6 na buwan na pagiging bihag ng mga Abu Sayyaf sa Jolo, Sulu. Ang Italianong si Vani ay isa pong volunteer ng International Committee on the Red Cross. Siya ay napalaya sa tulong ng Local Crisis Management Committee ng Sulu, ng Pulisya at ng Armed Forces of the Philippines. Kaugnay niyan, inatasan na ni Pangulong Arroyo si Philippine National Police Chief Jesus Verzosa na magdagdag pa ng 10,000 mga pulis sa kanilang budget proposal sa susunod na taon para sa mas pinaigting na aksyon sa pagpapanatili ng peace and order sa bansa. Itong buwan naman ng Hulyo ay National Disaster Consciousness Month. Panahon din ng malakas na mga pag-ulan at ngayon nga, ayon sa PVOX, ay nasa level 2 na ang kanilang alert status sa paligid ng bulkang ngayon. Ipinag-utos na ni Pangulong Arroyo kay Defense Secretary Gilbert Teodoro at Social Welfare Secretary Esperanza Cabral na siguruhin ang kaligtasan ng mga nakatira sa lugar at maghanda sa posibleng pagsabog nito. Formal na rin inilunsad ng Pangulo ang National Youth Service Program na pinangungunahan ng National Youth Commission. Base na rin ito sa Executive Order 788 na may layuning tumulong sa mga kabataan na makapagtrabaho sa alinmang tanggapan ng pamahalaan sa pamamagitan ng National Service Corps at Youth Conservation Corps. Ito ay 2 taong may pasweldo sa mga volunteers ng iba't ibang community service activities. Kasama dyan ay trabaho sa mga environment and infrastructure projects sa komunidad. Ilan lamang po yan sa mga naging kaganapan this week. Para sa ating special report, aming hatid sa inyo ang isang Integrated Social Welfare Development Program na naisipatupad ni Pangulong Arroyo para sa programa ng gobyerno kontra kahirapan. Narito ang kabuuang ulat. Pinagsasama-sama natin ang mga programa ng DSWD, DOH, GSIS, SSS, at iba pang lumalaban sa kahirapan sa isang National Social Welfare Program para proteksyonan ang pinakamahihirap mula sa pandaigdigang krisis. Isang taon matapos banggitin ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo ang pinagsama-samang mga hakbang ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para labanan ang kahirapan, patuloy pa rin ang implementasyon ng mga programa habang hinuhubog ang isang Integrated Social Welfare Development and Protection Program na maaring isabatas na sasaklaw sa mga pangangailangan ng bawat pamilyang Pilipino. Sa kasalukuyan, ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program ang pangunahing administrative social welfare program na sumasagot sa pangangailangan ng mga mahihirap. Kinabibilangan ito ng mga livelihood projects, microfinance opportunities, skills and technology transfer at training, educational scholarship grants, saving schemes, salary loan, emergency at temporary employment, pension funds, housing programs, food aid, cash subsidies, child nutrition, adult health care, medical missions at cheaper medicine. 10 bilyong piso taon-taon ang nilala ng gobyerno para sa Pantawid Pamilya. Kasama na rito ang pagbibigay ng conditional cash subsidy ng 500 piso sa mga pamilyang kasama sa mga pinakamahihirap sa mga mahihirap na barangay. Sa kasalukuyan, mahigit 70 milyong Pilipino ang may medical insurance sa ilalim ng PhilHealth. Ang SSS at GSIS pensions ay tumataas taon-taon at ang mga matatanda na hindi po mailalim sa programa ng GSIS ay nakatanggap ng tigli 500 piso para sa medical assistance. May 10 milyong iskolar ang sumailalim sa mga technological at vocational training at ang mga kabataan at kababaihan ay higit na may proteksyon sa ilalim ng Anti-Trafficking of Human Persons Act.
In our fight against sexual violence, abuse, and exploitation of children and adolescents, the DSWD provides community-based services and operates residential and non-residential centers and institutions for the disadvantaged, including children, youth, and women. Habang matagumpay ang pag-implementa ng administrative programs para sa pantawid sa pamilyang Pilipino, mas mainam pa rin kung ang mga ito ay maitatatag bilang batas. Sa ginawang pagbisita ni Pangulong Arroyo sa Brasilia, ibinalangkas sa kanya ng Ministro ng Social Development ng Brazil ang sangkap ng Bolsa Familia Program, ang kanilang Social Welfare Protection Program na siyang naging matagumpay sa pagkamit ng Millennium Development Goal na mapababa ng kalahati ang porsyento ng kahirapan bago pa man sumapit ang taong 2015. Layunin ng Pangulo na maitulad ang ating pantawid pamilya sa Bolsa Familia upang sa gayon ay mapababa ng husto ang insidente ng gutom at kahirapan sa Pilipinas. It involves almost 12 million families and almost 50 million of the poor people in Brazil are on a conditional cash transfer program. Makikipag-ugnayan tayo sa Minister ng Social Development dito sa Brazil para malaman natin kung ano yung experience nila sa kanilang conditional cash transfer program at kung meron tayong matutunan mula sa kanila dahil mas malaki ang experience nila tungkol dito, ay magpapasalamat tayo para may apply natin sa ating bansa. Ang Bolsa Pamilya ay iniimplementa sa buong Brazil sa bisa ng isang federal law. Bilang batas, protektado ang lahat ng kumakwalipika sa ilalim ng programa na makatanggap ng tulong mula sa pamahalaan, kabilang na ang conditional cash transfer, kagaya rin ng ating Pantawid Pamilya Pilipino program. Bukod pa rito, ang Bolsa Pamilya ay isang malawak na programa na may sumasaklaw mula sa pagbibigay ng tulong hanggang sa pagtiyak ng pag-unlad ng bawat natulungan nito sa iba't ibang larangan ng kabuhayan. Some of these capacity building programs include literacy courses, popular housing is what they call it, we call it social housing, access to electric energy, inclusion in banking or microcredit, and work and income opportunities, particularly in civil construction, which we call public works, in partnership with private companies, and for the 26 capitals and the federal district, tourism as well. And what they do first is to train the members of the beneficiary families for these occupations. And that is something that can enrich our Pantawid Pamilya program. Habang ang Integrated Social Welfare Development and Protection Program ay inimplementa ng mga ahensya ng gobyerno bilang bahagi ng administrative program at hindi pa batas, patuloy na nagsasama-sama ang DSWD, SSS, GSIS, PhilHealth, DOH, TESDA, DepEd, CHED, Pag-ibig, NHA, Microsmed Council at iba pang departamento upang matugunan ang mga pangangailangan ng bawat pamilyang Pilipino, lalo na ang mga nabibilang sa mga pinakamahihirap nang sa gayon ay maging ganap ang tagumpay natin laban sa gutom at kahirapan.